Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon fiqh insyaAllah, sa tinatalakay pa rin natin yung Kitabuz Zakah ng Fiqhul Muyassar. So dito insyaAllah, yung huling natalakay natin yung mga hikmah sa pagbabayad ng zakah. At ito ay mayroong hikmah na kumbaga hindi lamang nagbibigay ng pakinabang sa nagbabayad nito, bagkus ay nagbibigay din ng pakinabang sa iba. Kumbaga ito ay isa sa mga gawain, ang pakinabang nito ay mutaaddi. Mutaaddi, ibig sabihin transitive. Kumbaga maaring makinabang ang iba. Hindi katulad ng ibang gawaing pagsamba, di ba? Halimbawa, fasting. Ikaw lang talaga naikinabang dun. Fasting, sala, ganun din. Pero ang pagbabayad ng zakah, ang pagbibigay ng sadaqah, ang jihad, da'wah, nagbibigay ito ng pakinabang kahit sa iba. So yun yung mga gawain na ang fadal nito o yung kabutihan nito ay tinatawagan na mutaaddi. Kumbaga, nakakarating din sa iba. Alhamdulillah. So ngayon sumunod, alaman tajibuz zakah. Syurutuha wa wujubiha. Syurutu wujubiha. Kanino obligado ang pagbabayad ng zakah? At ano mga kondisyon ng pagiging obligado nito. So lahat ng mga tinatalakay natin na gawaing pagsamba, tukoy ito. Kanino ito obligado? At paano ito nagiging obligado? Ano yung mga kondisyon na sa pamagitan nito ay matutukoy na obligado na sa tao na yon ang magbayad ng zakah o gumawa ng mga gawain na yun. So dun halimbawa sa sala, ang sala ay obligado ala muslimin, akilin, baligin, kadirin, khalin, and mawani. 5 pangunahing kumbaga tao na obligado na magsala. Muslim na nasa hustong edad, na nasa matinong pag-iisip, may kakayanan na magsala, at panlima, walang anumang taglay siya na katangian na may pagbabawal sa kanyang zakah. Halimbawa yung pagiging junub, sala pala, may pagbabawal sa kanyang sala. Halimbawa pagiging junub o pagkakaroon ng buwan ng dalaw o nifas. 5. So sa fasting, ganun din. Ang mga kondisyon kung paano matutukoy kung obligado na ba sa tao yung fasting o hindi, katulad lang din halos ng zakah. Liban na lang doon sa hindi nga kondisyon din sa kanyang tahara. At ngayon sa zakah, magiging iba ito kung iahambing sa sala at sa zakah, sa fasting, magiging iba ang mga kondisyon ng zakah sa fasting at sa sala dahil nga ang zakah ay mutaaddi. Yung pakinabang nito ay maaring makakarating sa iba. So sinasabi, tajibus zakah ala man tawafarat fihi asyurutul atiyah. So obligado ang pagbabayad ng zakah sa sino mang nagtataglay ng 4 na kondisyon na ito. 4 na kondisyon na ito. At syempre ang kondisyon na ito ay maaring may kinalaman sa tao mismo at may kinalaman doon sa yaman na mula rito ay kukunin sa kanya ang zakah. Intindihan nyo? Yung kondisyon doon sa tao mismo at kondisyon doon sa kanyang yaman o uri ng yaman na pwedeng pagkuhanan ng zakah. Kaya nga natalakay na natin na nauna, yung mga uri ng yaman na maaring singilin ng zakah. Mga uri ng yaman na sinisingil ng zakah. Kasama rito yung ginto, pilak, at ngayon din kasama dito yung mga alagaing hayop, mga pastuling hayop, mga pananim,
at kasama rin dito yung mga nahuhukay na mga mineral at kasama rito yung mga kahit ano, yung mga treasure, mga kayamanan, yun ay masisingil din ng zakah. Ang mga yun ay sinisingil din ng zakah, insyaallah. So ngayon, inshallah, una, al-Islam. So Muslim lang ang obligadong singilin ng zakah. Kung merong hindi Muslim na nakatira sa teritoryo ng mga Muslim, hindi obligado sa kanya magbayad ng zakah. Maaari siyang sisingilin ng jizyah o sisingilin ng kharaj at iba pang mga buwis, pero hindi ang zakah. Hindi ang zakah. Pangalawa, yung hurriya. So dapat siya ay malaya. Ibig sabihin, hindi siya alipin. Sa panahon natin ngayon, wala namang alipin. So, ibig sabihin, mas marami ang inaasahan, kumbaga, na mas maraming magbabayad ng zakah. Pangatlo, mulkun nisab, mulkan taman, mustakirran. So dapat yung pag-aari mo na pwedeng singilin ng zakah, diba? Ulitin natin 5, diba? Bahimatul an'am, yung mga pastuling hayop. Nakdan, ito yung ginto at pilak. Urudut tijara, yung mga produkto na pambenta. Al-hubub wa thimar, yung mga butil at mga bunga. Kasama dun sa mga bunga yung mga prutas at gulay. At panglima, al-ma'adin war rukaz. Ma'adin, ito na yung mga minimina na mga mineral na necessarily ginto. At rukaz, ito naman yung mga yung mga treasure, mga kayamanan na nahuhukay sa lupa. Kung ano yung magiging value niya, kumbaga. So dapat ang kanyang yaman na yon ay aabot sa nisab. At yung nisab, ito yung minimum na amount na ibig sabihin kapag umabot dito ay magbabayad na siya ng zakah. At pang-apat, hawlan al-hawl alal mal. So dapat taabot ang mal na ito, ang yaman na ito na pwedeng singilin ng zakah ng 1 taon. Na hindi siya nababawasan mula sa nisab. Hindi bababa ang value niya sa nisab. So ganun siya. Kaya nga, minsan may mga post sa Facebook na hindi talaga dapat tinatangkilik ng Muslim. At alam nila, nalinaw naman ng mga maalam yun. Halimbawa, merong nag-post minsan, ito raw yung halaga ng zakah na babayaran mo kapag meron kang 1,000, kapag meron kang 10,000, pero meron kang 100,000, yun ay batil. Kasi, dapat tukoy. Dapat tukoy ang nisab, umabot ba yung yaman mo muna sa nisab at umabot ba ito ng whole na 1 taon na hindi siya bumaba sa nisab. Kumbaga, mas mataas pa rin siya sa nisab. So, hindi yun basta-bastang ganun. Hindi yun basta-bastang ganun na sinisingil. Halimbawa, kasi kung merong mga ganung post, isipin ng tao na kapag sumusweldo siya, halimbawa, sumusweldo siya buwan-buwan, 10,000. So isipin niya, kailangan niya magbayad ng 250 pesos kada sweldo niya para mabayaran yung 2.5% ng kanyang yaman. So hindi yun. So sweldo ka ng 10,000, saan doon ang nisab? Hindi nga yun naabot sa nisab ng silver. Bakit ka magbabayad ng zakah? At pangalawa, mula sa 10,000 na yun, mababawasan pa doon yung baka walang matitira doon Walang matitira doon. Kaya minsan yung mga mahilig magpakalat ng mga maling turo sa Facebook, modus Naalala ko naman yung zakatul fitr. May mga tao talaga, lumilitaw sila kapag ang talakayin ay zakatul fitr na dapat pera. Lumilitaw sila. Sa buong taon, walang post yung mga yun, walang pakialam sa Islam yung mga yun. Pero pag zakatul fitr, ayan na, makikipagdigmaan yun para ang zakatul fitr mo, pera dapat. Hindi na magtataka kasi yung mga yun, may modus yan Meron silang mga sindikato. Tapos, yun nga,
Isa pa niyan yung yung makikinabang kasi sila dun eh. Kumbaga ito halimbawa yung yung bakit nila gusto yung ganung sistema ng zaka. Kasi nakikinabang sila, tumatanggap sila buwan-buwan. Halimbawa merong tao, hindi niya alam na ang zaka pala ganun binabayaran, tapos tumatanggap siya sa tao na yung buwan-buwan, hindi na niya itatama yun. Tatanggap lang siya ng tatanggap mula sa tao na yun. Hindi pwede. So dapat alam ng tao ang mga ito, yung magbibigay at pati yung bibigyan. Alam niya yung tungkol dito nang sa gayon, kapag merong magbibigay sa kanya halimbawa ng pera, linawin niya, ano ba ito? Zaka ba ito o sadaka? Kung zaka, tapos mali yung pagkakabigay niya, itama mo. Hindi in-enjoy mo lang yung binibigay niya, wala ka nang pakialam. So, naloko ko rin itong gagong ito, bigay ng bigay. Oh. Hindi ganun. Okay, so isang uri din ng panlilin lang yun. Halimbawa, may magbibigay sa akin buwan-buwan. O magtataka na ako, ba't ka ba bigay ng buwan? Para saan ba ito? Pag sinabi niyang zaka, di itatama ko, hindi ganyan ng zaka. Hindi ganyan ng zaka. Sadaka walang problema. Alhamdulillah. Hindi ko nga alam eh. Minsan, mashallah, may Hindi ko naman kinapakalat, hindi ko naman pinamimigay Gcash ko. Minsan may darating 50. May dumarating pang 5 piso eh. May nung Ramadan, parang ilang araw yun, may 5 piso, may 10 piso. Mashallah. Hindi ko naman pinabibigay Gcash ko pero may dumarating. So dapat kompleto itong 4 na ito. So magbabayad ng zakat dapat Muslim. Ito yung sinasabi ko. So merong kondisyon para dun sa tao at merong kondisyon para dun sa yaman. Yung pagiging Muslim at pagiging malaya, kondisyon para dun sa tao. At yung nisab at yung whole, kondisyon naman para doon sa yaman, na mula rito ay magbabayad ka ng zakah, insyaAllah. Ito yung tinukoy natin na na 5. Yung mga pastuling hayop, pangalawa, ginto at pilak, pangatlo, mga paninda, pang-4, mga butil at bunga, kasama dito yung prutas at gulay, at pang-5, yung mga minimina at mga kayamanan na nakukuha sa lupa. Una yung Islam, fala tajibu az-zaka alal kafir. Hindi wajib ang zaka sa kafir. Liannaha ibadatun maliyah yatakarrabu bihal muslimu ilallah. Dahil ito isang gawaing pagsamba na nagpapalapit ang tao, ang Muslim patungo kay Allah. E paano magiging malapit ang kafir kay Allah? Hindi nga siya kumikilala kay Allah eh. Diba? Wal kafiru la tuqbalu minhu al-ibadatu hatta tadkhulu fil Islam. Hindi tatanggapin ni Allah ang anumang pagsamba ng kafir. Kasi halimbawa may kafir, di ba, sasambahin niya si Allah. Gusto niya sambahin si Allah, hindi tatanggapin sa kanya. Magsala siya, perpektong sala, katulad ng sala ng mga Muslim. Baka mas magaling pa nga siya magsala eh. Buti pa yung kafir, maraming kabisadong sura. O ayos yung recitation ng Suratul Fatiha. Pero hindi pa rin tanggap yun mula sa kanya. Sige nga, وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ illa annahum kafaru billahi wa rasuli. So wala raw anumang nagbawal na matanggap mula sa kanila ang kanilang mga nafaka, ang kanilang mga tinutustos at kasama rito yung zakah, liban na lamang na dahil sila ay hindi nanampalataya kay Allah at sa kanyang sugo. So hindi tatanggapin ni Allah ang kanilang nafaka. Nafaka na anumang tinutustos nila sa anyo ng yaman. Nababanggit nyo sa Surah At-Tawbah, verse 45. Verse 54 pala. فَإِذَا كَانَتْ لَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ فَلَا فَائِدَةَ فِي إِلْزَامِهَا بِهَا. At kung wala palang pakinabang sa kanila ang pagbabayad ng zakah, wala rin pakinabang na pilitin sila na magbayad ng zakah. Okay, so halimbawa nga, merong di ba? Merong modus na naman. O may mga Muslim, may modus, may kapitbahay sila, hindi Muslim. Ang bait ng hindi Muslim, mabait, sinisingil nila ngayon ng zakah. Alam nilang mayaman yun. O kada sweldo mo, kung sweldo ka 100,000, may 2.5 ako buwan-buwan sa'yo. So ganun siya kawalang hiya. Hindi pwede. Hindi pwede. Wali mafhumi qawli Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, at doon sa kahulugan ng sinabi ni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, iniwalat ito ni Imam Al-Bukhari. Sinabi niya,
Hadihi faridatus sadaqa allati faradaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal muslimin. Ang zaka, ito raw ang obligadong sadaka. Ang zaka, itong obligadong sadaka na inobliga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga Muslim. Itong obligadong sadaka na inobliga ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga Muslim. So, dito, malinaw sa sinabi ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, ang pinagkaiba ng zaka at sadaka. At inilarawan pa niya, binigyan niya ng definition, ang zaka bilang faridatus sadaka. Obligado na sadaka o obligasyon na magsadaka. Na ito yung magiging distinction sa pagitan ng sadaka at ng zaka. Lakinnahu ma'adalika muhasabun alayha. Pero nga ang mga kuffar, hindi sila obligado na magsala, hindi sila obligado na magzaka, pero tutuusin sila rito. At ang bawat gawaing pagsamba na hindi nila ginawa dito sa dunya dahil kafir sila, idaragdag yun sa kanilang mga parusa na matatanggap sa araw ng paghuhukom. Waliyadu billah. Hindi porke hindi obligado sa kanila, hindi na sila tutuusin dito. Kaya lang ito hindi naging obligado sa kanila dahil hindi naman sila nag-Muslim in the first place. Hindi talaga sila nag-Muslim. So parang tao, di ba? Na ayaw inutusan mo, ayaw sumunod. So namang mga bagay na susunod pa doon sa iutos mo sa kanya, hindi mo na rin iutos sa kanya. Okay? Silba, meron kang tauhan, nasa construction kayo, foreman ka o ano ka, contractor ka, meron kang labor. Rashid, pasok ka ha. Magpapahalo ko sa'yo ng semento. Hindi nga siya pumasok eh. Hindi mo na rin iutos sa kanya yung paghalo ng semento. So, gayon yun. Ganun ang, kumbaga, logic dito. Hindi na nga siya pumasok sa trabaho, ano pa nga asahan mo sa kanya na pagsunod o kaya pagkakatupad sa trabaho. Pero pagdating ng sweldo, pagdating ng Sabado, hindi mo siya papasweldohin sa araw na yun. Baka maparusahan mo pa siya. Sisantihin mo na kasi hindi siya pumasok sa araw na kailangan mo siya. Ito na lang muna tatalakayin natin kasi yung yung nisab at saka yung yung whole, ihiwalay na lang natin ito ng pagtalakay. Inshallah kasi mas malalim-lalim ito na na usapin yung nisab ng mga bagay-bagay. Anuhin na natin inshallah. Although matatalakay pa yun dito sa mga susunod ng mas malalim inshallah. Pero dito muna tayo sa naunang dalawa. So dito sa Islam, yung nga mainam na nabanggit ito dito kasi ito, may kinalaman ito sa lahat ng gawaing pagsamba. Okay, may kinalaman ito sa lahat ng gawaing pagsamba. Sa Hajj, hindi obligado sa kafir ang mag-Hajj. Sa ganitong kadahilanan. Kaya hindi natin kumbaga, kung yung tao, yung Muslim, meron tamang pag-unawa sa usapin na ito, hindi siya kumbaga, magpipilit. Kasi may taong ganun pipilitin niya yung mga tao na hindi naman Muslim na gumawa ng gawain ng mga Muslim. Maaaring may taong ganun Pero, may mga bagay na dapat nating pilitin ng mga hindi Muslim. Halimbawa, sa usapin ng hijab, kung yung babaeng hindi Muslim nasa lipunan ng mga Muslim, mas mainam sa kanyang maghijab, inshallah. Okay? Tinutukoy ko lipunan ng mga Muslim. Yung kontrolado talaga nila yung teritoryo. Sila yung gobyerno doon. Okay? Nilinaw ko ito kasi baka yung kambal, harangin yung mga taga-mamling. Maghijab kayo. Pag di ka naghijab, babatukan ko kayo. So, hindi naman tayo yung dito, gobyerno dito. So, hindi tayo kasama doon. Pero kung halimbawa, Saudi Arabia, tapos mayroong darating doon hindi Muslim na babae, maghihijab siya doon, inshallah. Hindi ko alam kung ganun pa rin ngayon. Dati medyo mahigpit pa pero wala tayong kinalaman doon sa anumang gawin nila. Pero ganun dapat. Tapos ganun din sa pagdating sa mga pinagbabawal, mga bisyo, pwede natin silang pilitin doon na sumunod. Pero sa mga ganito, mga gawaing pagsamba, na kumbaga, kondisyon dito yung pagiging Muslim, so hindi natin sila pwedeng pipilitin dito. Pero kung yung maghijab,
hindi uminom ng alak, hindi kumain ng baboy, pwedeng ipilit ng gobyernong Muslim sa mga hindi Muslim na nasa kanilang mga teritoryo. Pangalawa yung hurriya, fala tajibu zaka alal abdi wal mukatab. Hindi raw obligado ang zaka sa alipin at yung mukatab. Yung tinatawag na mukatab, ito yung tao na kumbaga meron na siyang kasunduan sa kanyang amo na siya ay lalaya sa ilang mga kondisyon. Pagkatapos sa isang taon, lalaya ka kapag, alimbawa si Wahshi, di ba, anong kondisyon para lumaya siya? Mapatay niya si Hamza. So, yun yung tinatawag na mukatab. Yun ang tinatawag na mukatab. So, ang dahilan dito, li'annal abdu la yamliku shay'an. Unang-una, yung alipin, hindi naman siya nagmamay-ari ng kahit na ano. Wala siyang pag-aari na maituturing. Maaring meron siyang suot na ginto, may suot siyang alahas, meron siyang mga mamahaling gamit. Diba? Maaring, halimbawa, yung alipin, meron siyang gamit na nasa kanya ng mga mamahalin. Halimbawa, armor, espada, o alahas ng amo niya. Pero technically, lahat yun pag-aari pa rin ng kanyang amo at hindi yun pag-aari niya. Kasi siya mismo, pag-aari ng amo, yung kung ano mang hawak niya, tangan niya ay pag-aari din ng amo niya. Wal mukatabu mulkuhu daif. Siyempre yung mukatab, kahit yung mukatab, ang kanyang pagmamay-ari ay mahina. Kung ibig sabihin, hindi absolute yung kanyang pagmamay-ari doon sa kanyang mga hawak na mga bagay. Hindi yun totally yaman na kanya mismo. Again din sinabi, wa annal abda wa ma fi yadihi mulkun li sayyidihi. At yung alipin nga mismo, siya mismo pag-aari ng kanyang alipin, at kahit yung anumang bagay nasa hawak niya o hawak-hawak niya ay pag-aari din ng kanyang amo. Maring property niya mismo yon o kumbaga kanya talaga. Yung pala ibig sabihin dito ng daif. Kasi tinignan ko uli dito kayo, no? Doon sa translation ni Sheikh Salman. Yung translation niya ng daif, kaunti. So yung mukatab, maaari na nga siya magkaroon ng property at kanya na talaga yun. Paglaya niya, dala-dala niya yun, kumbaga. Pero yung alipin, sa estado niya na alipin siya, paglaya niya, hindi niya madadala yung mga yung mga anumang property niya. Wala siya talagang property. So kailangan muna siyang dumaan doon sa pagiging mukatab para at least magkaroon siya ng konting mga pag-aari. Pero pwede rin naman kasing alipin, bigla-bigla palalayain, di ba? Halimbawa si Bilal bin Rabah, hindi naman siya katulad ni Wahshi. So si Bilal bin Rabah, nung yun lumaya siya, wala rin siyang property na nadala mula sa pag-aari ng kanyang amo. So dito, li'annahu mukhatabun bi furu'i syari'ah alas sahih. So dito, hindi, mali pa rin nabasa ko. Wa annal abda ma fi yadihi mulkun li sayyidihi fatajibu zakatuhu alayhi. So yung zaka ay magiging obligado doon sa may-ari sa kanya. Halimbawa yung ang alipin, so meron siyang mga alahas, kahit umabot pa yun sa nisab, hindi siyang magbabayad nito. Magbabayad nito yung kanyang amo. Dahil originally, yung amo naman talaga niya ang nagmamay-ari sa anumang alahas na ito o anong pamang bagay na may value na pwedeng singilin ng zaka doon sa kanila, inshallah. So ito yung panimula doon sa mga kondisyon para matukoy na obligado ang zaka sa sino man, inshallah.
at yung mga kondisyon nga ng pagiging obligado nito, paano matutukoy na obligado na nga ito sa sino man, alhamdulillah. So tutuloy natin ito insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.